top 4 emergency cash loan ngayong 2026 na buong matatanggap. Kung hindi nga kayo naaprubahan dun sa may mga super legit na alam naman natin kung ano yung mga yon, Tala, Bilis, S-Loan, G-Loan, Maya Easy Credit, Maya Personal Loan, marami-rami din yon. Pero hindi nga lahat dun sa may mga legit na yon is naaaprubahan. Agree din ba kayo? Kaya kung umagri kayo, eto yung top 4 nga na emergency yes dahil mabilisan ang approval. Same day talaga malalaman mo kung approve ka or hindi. So dito, personally na itry ko na at yes, na-approbahan nga ako dito kahit na mag-reloan ako. Siyempre, hindi lang yun yung isi-share ko kung ano na din yung experiences ko sa top 4 na to dahil lahat naman ng mga okay utangan, merong pros and cons, merong positive and negative feedback. Kaya malalaman nyo lahat yan mamaya. So ayun na, simulan na natin. And congratulations nga pala dito sa may nanalo na 100 Gcash load. I-PM mo na ako agad sa may FB page ko. Basta lagi kayong active sa kada upload natin, mag-like, share, comment. Baka ikaw na yung sunod na mabigyan ko ng Gcash na pang-load. So disclaimer guys, itong mga isi-share ko na to ay depende pa rin sa inyo kung magpapatuloy kayo sa may pag-a-apply nyo. Dahil ito nga ay mga alternatives lang. Pwedeng gawin yung stepping stone hanggat hindi pa kayo naaaprubahan dun sa may mga super legit. Be a responsible borrower kung ia-apply nyo man itong mga loans na ipapakita ko sa inyo. Unahin na nga natin ang Pita Cash. Ito, kaka-reloan ko lang dito and legit na walang bawas. Ayan, buo mo siyang matatanggap. At yes to SEC registered. Ayan, naka-register sila sa may Securities and Exchange Commission. And up to 25,000 ang maximum dito na pwedeng ma-loan. Marami din dito ang accepted na IDs. Pwede ang PhilSys, pwede ang PhilHealth. And lahat naman na tayo meron yan. Kaya pwede kayong mag-try dito. Pero syempre, bago nga yun, kailangan alamin nyo muna yung terms and conditions at yung loan details na sasabihin ko nga din sa inyo. Dito mahihingin na isang contact reference pero mas mataas ang chance ng approval pagka nag-add kayo ng more than one contact reference. Make sure na alam ng contact reference nyo na ginagamit nyo yung phone number nila as contact reference nga dito sa may pag-apply ng loan. Dahil kung walang approval nila, kung ayaw nilang ipagamit yung phone number nila, ayan, better maghanap kayo ng iba nyong mailalagay para safe na lang din. Walang maging problema. At hindi sila magulat pagka if ever man may mag-text at tumawag sa kanila. So kung nakikita nyo nga pala itong aking background na super ganda at aesthetic, ayan, andito yung link sa ibaba. Sobrang ganda, di ba? Marami ding design yan. At ito din, hindi siya 7 days lang. Dito pala tatanungin din kayo kung meron pa ba kayong ibang outstanding loans. May iba pa ba kayong mga hindi pa nababayarang loans? Ayan, yes or no lang. And pwede nga yung disbursement dito sa may GCash or sa may bank account. Tatanungin din pala kayo dito kung ano yung loan purpose na nyo gagamitin. Itong ilo-loan nyo sa kanila. And eto na nga yung pinaka-loan offer sa akin, 1,000 and 2,000 pesos. Pwede siyang mabayaran ng 14 days, 21 days, at 28 days. Ito naman yung pinaka-loan details para kung okay sa inyo, go. Kung may pambayad kayo sa ganitong halaga at sa may due date na ipinakita, mag-go kayo. Pero kung walang pambayad, wala kayong inaasahan na pera sa ganitong araw, better na wag i-accept para iwas sakit ng ulo. For example nga dito sa may 1,000 pesos na uutangin natin for 14 days, ang pinakababayaran natin is 1,348.60 pesos. Ayan, okay ba kayo dito? Ayan, hindi ba kayo okay? Kayo na ang makakapag-decide niyan. So kung kukwentahin naman natin, kung ilang percent ang magiging tubo sa loob ng 14 days. So, i-divide lang natin itong tubo sa pinaka-actual amount na makukuha natin. At ayun na, makikita na natin kung ilang interest siya. O diba, kayo na maghusga. Ayan, kayo na mag-decide. And dito naman sa may 21 days, ang pinaka-total amount due natin is 1,417.90. And para makalculate natin ang pinaka-interest rate, gano'n ang aabutin, yung pinaka-tubo, 417.90, i-divide natin sa kung magkano yung amount na makukuha natin, which is 1,000 pesos, at ang equals niyan is eto na yung pinaka-interest niya sa araw na to. At last naman, kung 28 days ang ating kukuhanin, ayan, 1,487.76 at
i-divide lang natin ang 487.76 sa 1,000 pesos para malaman ulit natin ang interest for 28 days. So dito naman sa may Pita Cash, dito ay mayroon talagang matatanggap 3, 4, or even 5 days before your due date, meron na kayo dyan reminders na matatanggap. At next na nga natin, walang iba kundi ang Cashify. Pero guys, uulitin ko, hindi ko pinopromote yung mga isineshare ko dito. Kaya nasa sa inyo pa din yung 100% decision kung ipagpapatuloy nyo yung paglo-loan dito or hindi. Dito sa may Cashify, dati siyang Casyola. Ayan, nag-rebrand lang siya. Dati noong 2023, Casyola siya. Pero ngayon 2026 ay Cashify na. And dito, yes, buo. Wala din siyang makakaltas. Buong matatanggap. And every 15 days to pay. Ayan, not 7 days. Pero still, short term pa din yon yung 15 days. Pero mas better naman sa 7 days, di ba? And pagka nga good payer ka dito, possible na ma-offeran ka agad ng multiple loans kahit na hindi pa bayad yung existing loan mo sa kanila. And meron nga ako mga nababasa online na na-lessen na daw yung mga pananakot dito. Ayan, agree ba kayo? Na-experience nyo na din ba yan na dati sobrang daming harassment dito, pananakot, pero ngayon na-lessen na? Comment down below. For example nga dito sa may pinaka-account ko, meron ako ditong 1,000 pesos at pwede siyang bayaran ng 3 terms, 5 terms, 7 terms. And for example, dito sa 1,000 pesos, kung 7 terms siya, lumalabas dito na parang pinaka 6 terms lang siya. Dahil yung pinaka 7 terms, ayan, parang mawe-wave na talaga siya. Wala ka nang babayaran dito basta nabayaran mo na yung 1 to 6 mo na term. Every 15 days naman talaga yung pagitan. So, ito nga yung example na computation. Meron na dito nakalagay na, ayan, principal amount 170, yung pinaka-interest and service fee 155, kaya total ng 325 pesos. Ayan, makikita nyo dyan kung kailan yung due date nyo. So, kung okay kayo dyan, ayan, i-go nyo, pwede nyong itry yung paglo-loan dito. Pero kung nabibigatan kayo, mag-skip kayo dito sa My Cashify. Pero kung kukuhanin nga natin yung pinaka-interest nito, ayan, and para ma-compute nga natin yung pinaka-aabutin ng interest nito, so kung magkano yung pinaka-tubo, i-divide natin sa kung magkano yung pinaka-actual amount na makukuha natin. So, lalabas na kung ilang percent ang interest nila. So, okay ba kayo dito or hindi? Comment down below din. Pero ito, yes, ang bilis din ng disbursement. So, yun ha, be a responsible borrower. Lagi ko sa inyo pinapaalala. So, ito naman kapag 5 terms. So, ito yung pinaka-breakdown, kung magkano yung babayaran, magkano yung pinaka-principal, at kung magkano yung inabot ng interest and service fee. So, ayan na. Pwede nyong i-pause itong video na to para mas makita nyo. At last, ito naman yung pinaka-3 terms nila. At ang pangatlo naman natin ay walang iba kundi ang Mega Peso. So, kung usapang mabilis ang pag-disburse, pasok itong si Mega Peso. Pero, hindi siya gaanong pasok sa pinaka-interest dahil medyo malaki nga ang interest na aabutin na to. And sa unang pagbabayad, halos nabayaran mo na yung pinaka-actual amount na iniloan mo dito. And yung interest, yun yung hinati-hati nila. So dito guys, marami ang medyo nalilito na akala nila isang bayaran lang, pero hindi. Ayan, hati-hati talaga siya. Makikita nyo yan sa pinaka-homepage nyo. I-click nyo yung pinaka-order dito sa may pinaka-ibaba ng phone nyo. And lalabas na nga dyan yung pinaka-breakdowns ng loans nyo dahil pwede ditong mag-multiple loans. So, nung unang try ko sa kanila, dito is 3 terms ang kinuha ko. So, yung bayad sa unang pagbabayad ay 15 days. Yung pangalawa, yung pagitan na ng pagbabayad ko is 30 days. At yung pangatlo, yung last na pagbabayad ko dito is aabutin na almost 2 months. O diba? Talagang hati-hati siya guys. Kaya pagka usapang Mega Peso, ganyan yung patakaran nila. Sa unang pagbabayad mo, halos nabayaran mo na. At yung interest, yun yung pinakahahatiin nila sa may kung ilan man yung pagitan ng months na yan. Pero dito nga sa Mega Peso, meron dito kung mga nababasa na aggressive or mga grabe kung makapaningil yung ibang mga agents. Meron din dito namang okay makipag-usap yung agents, pero meron at meron pa din talagang medyo tagilid na agent kung makapaningil. So, yan po ang Mega Peso. Kaya kung okay kayo dyan for emergency, comment down below. At kung na-experience nyo na mag-loan dito, comment down below din. Positive man yan or negative. And last but not the least. So, eto nga is matagal na din tong OLA.
Marami na din ako nakikitang mga okay daw 'tong utangan, meron din namang hindi. Pero kung usaping mabilisan nga ang disbursement, pasok din itong si FT Lending. Yun nga lang, medyo malaki din talaga ang interest. So dito, 30,000 pesos maximum loan and buong matatanggap. Up to 4 terms and every 15 days ang pagbabayad. Pero dito, tumataas naman after mong magbayad, pero hindi guaranteed na malaki agad sa first try mo. Dahil dito, pwede ka ma-offera ng 300, 500, 600 pesos. And pagka nag-advance ka dito, ha, yung mga nababasa ko din, pag nag-advance ka dito ng pagbabayad, possible na ma-reject ka sa susunod na reloan mo. Pero dito, pagka pasok ka talaga agad sa may requirements nila, sa standards nila, pwede ka ma-offera ng 5,000 agad-agad sa unang try mo. Ayan, nabasa ko lang din to online. Kaya, lagi nyo ding titingnan yung mga ratings and reviews sa mga applications na to. So, itong lahat ng to, pwede siya ma-download sa Play Store. Nakalimutan kong banggitin sa inyo. So, dito nga, ito yung example. Ayan, sa 600 pesos. Kagaya ng sabi ko, mag-uumpisa kayo sa maliit na amount. So, dito, for example, 3 bayaran. And sa unang pagbabayad, 426. At sa pangalawang pagbabayad, 426 din. So, sa may pangatlo, mawe-wave na siya, kagaya din ng mga nauna kong sinabi sa inyo, kagaya ng mega peso, o di ba yung pinaka-last na wave. And para makuha nga yung pinaka-interest rate na to is, i-divide lang natin yung pinaka-tubo doon sa pinaka-actual amount na mare-receive natin. So kayo na ang mag-decide kung okay ba sa inyo itong apat na to, pero kung hindi nga kayo na-aprobahan doon sa may mga super legit, is pwede kayo ditong magsimula kung gusto nyo na emergency, super bilis talaga. Ayan, yung same day matatanggap mo agad. So, ayun, be a responsible borrower pag kayang bayaran yung naipakita sa inyo na due date. Kung okay sa inyo yung loan details, pwede kayo mag-go. Pero kung hindi, walang pambayad sa due date, is wag na lang ituloy. At kung hindi sa inyo swak yung interest rate na nakita nyo, yung loan details, wag nang ipagpatuloy. Ayan, this is not a sponsored video. Hindi ko to pinopromote. Ayan, pure personal experience. And yung nababasa ko din online. So, ayan, thank you for watching and please comment down below kung ano din yung experiences nyo sa apat na loan application na to. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!